Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito. Namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo dahil noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalagana ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Marami sa mga taga-Efeso na mga Kristiyano na sinulatan ni Pablo ay galing sa mga Hintil. Kaya pinaalaala sa kanila ni Pablo na noon sila ay patay sa harap ng Diyos dahil hindi nila siya kilala dahil sa kanilang mga kasalanan. Sumasamba sila sa maraming mga Diyos. Kaya sinulat niya, namumuhay kayo ayon lang sa masasamang udyok ng laman. Makamundo kayo at makasalanan. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa kanyang kabutihan, binuhay kayo ni Kristo. Hindi na ito inyong kagagawan. Ito ay dahil sa kanyang kagandahang loob. Ito'y regalo niya sa inyo. Kaya wala silang maipagmamalaki na sila'y mga Kristiyano at nakakakilala na kay Kristo. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang labis-labis na kabutihan. Binigyan niya sila ng kaligtasan. Ginawa niya ito kasi mula pa noong una may plano na ang Diyos para sa kanila na sa pamamagitan ni Jesus magiging banal sila, na iuukol nila ang kanilang buhay para sa paggawa ng kabutihan. Oo, makakagawa tayo ng kabutihan kasi naging mabuti ang Diyos sa atin. Ang kabutihang ating ginagawa ay ang ating tugon sa naunang kabutihan na pinakita ng Diyos na niligtas niya tayo sa ating kasamaan sa pamamagitan ni Jesus.
May isang salita na palaging inuulit sa pagbasa natin ngayon. Kagandahang loob. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas. Ang iba pang salita na kaugnay sa kagandahang loob ay grasya, biyaya, regalo. Libre ito. Dahil dito, ang kabutihan ng Diyos ay para sa atin. Yan po ang kaligtasan. We do not deserve it. It is pure gift. Talagang napakabait ng Diyos sa atin. Sana po pahalagahan natin itong ginawa ni Jesus sa atin. Wala naman tayong karapatan na makilala ang Diyos at siya ay mahalin. Wala naman tayong karapatan na patawarin ang ating mga kasalanan. Wala naman tayong kabutihan na mapapakita na dapat ibigay ng Diyos ang kaligtasan sa atin. Ito ay talagang libreng ibinigay sa atin. Kaya wala tayong may pagmamayabang. Ang tanging magagawa natin ay dalawang bagay lang. Magpasalamat sa Kanya at gumawa ng mabuti sa iba, tanda ng ating pasasalamat. Ang pagbabalik handog natin sa Diyos ay ang anumang kabutihan na ating magagawa. Napakaliit ito kung ihahambing sa kabutihan niya sa atin. Pero sinisikap natin itong gawin kasi mahalaga sa atin ang Kanyang ginawa. Salamat, O Lord. Pagpapasalamat lang ang aming tanging tugon sa iyo. Talagang napakadakila at napaka-unexpected ang kabutihan mo sa amin. Naligtas mo kami sa kasamaan na kagagawan ng aming kasalanan. Thank you, Lord. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.